Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Rio Ginturo at shout out kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, magbabalik tayo sa pag-upload na 4 na videos everyday simula ngayong araw. Kabanata 2,971 hanggang 2,975. Ang mga salita ni Chi Donglin ay nagparamdam kay Ouyang Fei na parang isang panaginip. Hindi niya akalain na magiging napakalakas ng Aaron na kahit si Mo Yanxiang ay matatakot. Ito ay isang bata lamang. Kung maaari kang magkaroon ng ganoong posisyon ngayon, kapag ikaw ay naging isang may sapat na gulang, ang iyong mga tagumpay ay magiging mas kamangha-mangha. Higit pa rito, hindi maisip ni Ouyang Fei kung bakit tutulungan ng isang makapangyarihang tao ang pamilya Chi nang walang dahilan. Walang kamalay-malay na tinitingnan ni Ouyang Fei si Chi Yiyan. Ang Aaron at ang pamilyang Chi ay hindi magkamag-anak. Ang tanging naiisip niyang dahilan ay si Chi Yiyan, at ang pagganap ng Aaron noon ay talagang nakatutok kay Chi Yiyan. Sabi mo, will he fall in love with our girls? Mahinang sinabi ni Ouyang Fei, hindi pa narinig ni Chi Yiyan. Naisip din ni Chi Donglin ang problemang ito, ngunit sa tingin niya ay hindi ito gaanong nagpakita. Pagkatapos ng lahat, si Chi Yiyan ay isang maliit na babae. Wala siyang inaakit na lalaki. At saka, sa status ni Aaron, anong klaseng mature beauty ang gusto niya? Actually, naisip ko na yung tanong na iniisip mo, pero imposible, sabi ni Chi Donglin. Casual na sinabi ni Ouyang Fei na sila ni Chi Donglin ay may parehong ideya sa kanilang mga puso. Bagamat maganda si Chi Yiyan, wala siyang pang-akit na dapat taglayin ng isang babae. Paanong mai-inlove si Aaron sa kanya nang walang dahilan? Well, sa loob-loob ko, medyo insecure ako. Palagi kong nararamdaman na may mali sa biglaang benepisyo. Napabuntong hininga si Ouyang Fei yang. Huwag mo na masyadong isipin. Iyon ay ang pagbukas ng mata ng Diyos upang maibalik ang pag-aari natin. Kung ano ang gagawin ng Aaron sa aking pamilyang Chi sa hinaharap, ito ang lahat sa hinaharap, sabi ni Chi Donglin. Tumanggo si Ouyang Fei, ngayon ang ganitong sitwasyon ay masyadong iniisip, ay pangkaraniwan din, maaaring maging masaya na tanggapin ang lahat ng ito. Ang pamilya ay umalis sa Yanjing sa parehong araw. Sa pag-uwi, si Chi Yiyan ay puno ng pag-iisip tungkol kay Yuncheng, dahil alam niya na kung gusto niyang makilala si Aaron, kailangan niyang pumunta sa Yuncheng, ngunit isang malaking problema ang gumamit ng anumang dahilan. Kung tutuusin, bata pa siya kaya hindi madaling bumitaw ang kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, nakuha ni Han ang pinakabagong impormasyon tungkol sa Wuji Summit. Ang laban na orihinal na naka-schedule para bukas ay nakansela, dahil ang kanyang kalaban ay inabandona ang laban, kaya siya ay matagumpay na na-promote. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng Aaron, ngunit ito ay makatwiran din. Pagkatapos ng lahat, kahit si Yan Bingfeng ay natalo sa kanya. Paanong ang isang ordinaryong kalaban ay maglalakas loob na tumayo kasama niya sa challenge arena? Nay, hindi mo na kailangang makipagpaligsahan bukas. Ibinaba ni Aaron ang telepono niyang Wanlin at sinabi kay Shi Jing. Kinakabahan si Shi Jing nang marinig niya ito. Ang Wuji Summit ay ang pinakadirektang paraan para patunayan ng Aaron ang kanyang sarili. Kung hindi siya makakasali sa kompetisyon, hindi ba nasayang lahat ng effort niya? Anong problema? May ibig bang masaktan ka? Tanong ni Shi Jing. Aaron shook kanyang ulo na may isang ngiti, sinabi, hindi, ang aking kalaban bukas inabandona ang laro, kaya ako direktang na-promote. Hindi mapigilan ni Shi Jing ang matawa nang marinig niya ito. Ito ay isang magandang bagay. Maaari siyang sumulong ng hindi lumalaban, at maaari niyang hayaang magpahinga si Aaron.
Mukhang natakot ka sa maraming tao. Inaasahan ko na maraming mga tao ang authorized sa kompetisyon bago makilala ang mga tunay na malalakas. Sabi ni Shi Jing. Ngayong nangyari na ito, hindi na ito ang huling pagkakataon. Si Aaron mismo ay makakaasa na mas maraming tao ang aalis sa kompetisyon sa susunod na schedule. Baka dumiretso na siya sa semifinals or even finals. Mababagot ako saglit. Nanghihinayang sabi ni Aaron. May magagawa ka pa. Sabi ni Shi. Anong problema? Tinanong ni Aaron ang sandali ng pag-export. Tingnan ang hindi mabait ng ngiti ni Shi Jing, dun oras na magsisi. Para kay Shi Jing, bukod sa kanyang manugang, ano pa ang maaari niyang hilingin sa Aaron na gawin? Oo naman, sinabi ni Shi Jing, sa iyong edad, oras na para matutong umibig. Ito ay paaralan. Hindi masama na makipag-ugnayan ka ng maaga. Aaron naging isang malaking puting mata, 14 na taong gulang. Ito ay ang panahon ng puppy love. Paano magkakaroon ng isang ina, pilitin ang kanyang sarili sa puppy love. May iba pa akong gagawin. Sabi ni Aaron. Tinitigan ni Shi Jing ang Aaron. Kahit nakanselado ang kompetisyon, ano pa ang magagawa niya? Ano pa bang magagawa mo? Hindi ba kailangan mong pumunta sa challenge arena na walang kompetisyon? Sabi ni Shi Jing. Ito ay hindi isang maikling oras para umalis si Zhong Changkyo. Sa tingin ko ay dapat nang dumating si Nangang Bolang sa Yanjing. Sabi ni Aaron. Si Nangang Bolang ay nahuhumaling sa apokalipsis sa buong buhay niya. Sinubukan niya ang lahat ng paraan at nagbayad ng malaking halaga ng pera at oras para dito. Bagamat hindi alam ni Han Sanchen kung ano ang gusto niyang gawin, makatitiyak si Han Sanchen na kapag nalaman ni Nangang Bolang na may kinalaman siya sa apocalypse, lalabas siya ng personal. Tungkol sa Nangang Chenkyo at pamilya Nangang, maraming natutunan si Shi Jing tungkol dito sa bibig ni Aaron, ngunit hindi pa rin niya maisip kung anong uri ng tao si Nangang Bolang. Gaano kalakas si Nangang Bolang? Curious na tanong ni Shi Jing, para sa mga ordinaryong tao, siya marahil ang pinakamataas na bundok sa mundo, at walang makakalampas dito. Sinabi ni Aaron na ito ang pinakamahusay na paraan upang ilarawan ang katayuan ni Nangang Bolang. Ang kanyang pera at kapangyarihan ay natatangi sa mundo, at walang ibang paraan upang ihambing dito. Bagamat walang pangalan ng Nangang Bolang sa lahat ng kayamanan lists, at kahit na maraming celebrity ang hindi nakakaalam tungkol kay Nangang Bolang, maraming tao sa fortune list ay mga puppet lang na kontrolado ni Nangang Bolang, ibig mong sabihin, siya ang pinakamagandang lalaki sa mundo. Nagulat si Shi Jing sa sinabing hindi niya alam pagdudahan ang mga salita ni Aaron, ngunit dahil napakakapangyarihan niya, bakit hindi pa siya nakarinig ng ganoong numero 1 tao, walang sino man ang makakapagkumpara sa kanya sa usapin ng pera at saklaw ng impluwensya. Sinabi ni Aaron na ang pinakamakapangyarihan ay depende sa kung anong aspeto. Halimbawa, ang sariling lakas ng Aaron ang pinakamakapangyarihan sa mundo, kaya hindi karapat-dapat si Nangang Bolang sa tatlong salita ng pinakamakapangyarihan, ang pinakamayamang tao sa mundo na si Shi Jing pagdududa. Sa katunayan, ang listahan ng yaman na alam mo ay ang lahat ng mga taong handang ilantad ang kanilang mga ari-arian. May mga hindi nakikitang mayayaman na hinahamak na ilista si Nangang Bolang, ngunit hindi bababa sa kalahati sa kanila ay mga tuta Nangang Bolang, paliwanag ni Han. Nagulat si Shi Jing na halos bumagsak ang kanyang baba sa lupa. Hindi bababa sa kalahati ng top 100 fortune list ay mga pupe ng Nangang Bolang. Gaano karaming pera ang mayroon siya? Nangang family. Sa oras na ito, nalaman ni Nangang Bolang ang tungkol sa Aaron mula kay Zhong Changkyo, ngunit hindi siya agad na pumunta upang makita ang Aaron. Ayon sa paglalarawan ni Zhong Changkyo, ang Aaron ay isang bata lamang. Sa kanyang opinyon, paano malalaman ng isang bata ang tungkol kay Changki? Dapat mong malaman na ang enerhiya at pinansyal na mapagkukunan na ginugol niya sa paghahanap ng apocalypse ay hindi na masusukat ng anumang unit, kaya hindi siya naniwala. Mahirap para sa kanya na pumunta sa Yanjing sa pamamagitan lamang ng isang bagay. Ganon ba talaga siya kagaling? Tanong ni Nangang Bolang matapos tawagan si Zhong Changkyo. Ilang beses na niyang tinanong ang tanong na ito. Bagamat pare-pareho ang sagot niya sa bawat pagkakataon, hindi pa rin maiwasang magtanong ni Nangang Bolang. Hindi naiinip si Zhong Changkyo. Kahit libu-libong beses siyang tanungin ni Nangang Bolang, sisigat siya ng totoo. Hindi ko ma-describe kung gaano siya ka-powerful, kasi with my strength, I can't let him show his real strength at all.
Sinabi ni Zhong Changkyo na hindi niya ikinahiyang matalo sa isang bata. Ito ang mundo ng malakas. Ang malakas ay hindi kailanman nahahati sa edad. Kahit na si Aaron ay isang bata lamang, ang kanyang lakas ay dapat igalang ng isang malakas na tao. Mahuhulaan mo ba kung gaano pa siya nagtatago? Nagpatuloy si Nanggang Bolang. Sumimangot si Zhong Changkyo, nag-isip ng mabuti, at sa wakas ay umiling. Kamangmangan nahusgahan ang lakas ni Aaron mula sa pananaw ng haka-haka sa sarili, dahil ang kanyang imahinasyon lamang ay hindi maaaring kumpletuhin ang haka-haka na ito. May-ari ng bahay, siguro, alam niya talaga ang sikreto. Sa lakas niya, kung hindi siya nanggaling sa lugar na iyon, hindi ko maisip kung bakit siya naging makapangyarihan. Sabi ni Zhong Changkyo, sa tingin mo dapat ba akong pumunta sa Yanjing? Sabi ni Nanggang Bolang. Walang pag-aalinlangan na tinanguan ni Zhong Changkyo ang kanyang ulo. Ang tanging paraan para malaman ang katotohanan ay ang makilala si Aaron. Bukod dito, marami siyang alam tungkol sa pamilya Nanggang, na sulit na makita sa Nanggang Bolang. Mukhang hindi na talaga ako dapat mag-alinlangan. Tumayo si Nanggang Bolang at sinabi. Alam ni Zhong Changkyo na pagkatapos ng mahabang panahon ng pakikibaka sa ideolohiya, sa wakas ay nakagawa ng desisyon si Nanggang Bolang. Ang pamilyang Han sa Yanjing makalipas ang 3 araw. Nagkulong si Nanggang Chenkyo sa bahay sa loob ng maraming araw. Halos lahat ng bagay sa kumpanya ay naibigay na kay Han Cheng. Ngayon siya ay nasa estado ng takot. Sa kanyang opinyon, hindi makatotohanan para kay Nanggang Bolang na pumunta sa Yanjing ng personal, ngunit ang pag-unawa ni Aaron sa pamilya Nanggang at ang kanyang mga salita ay nagpabagabag kay Nanggang Chenkyo. Bakit ang dami niyang alam? Bakit sigurado ka na pupunta si Nanggang Bolang sa Yanjing? Ang lahat ng ito ay hindi maaaring maging epekto ng Aaron. Ito ay dapat na para sa ilang kadahilanan na siya ay maaaring maging kumpiyansa. Pero, kung talagang darating si Nanggang Bolang, hindi alam ni Nanggang Chenkyo kung paano ito haharapin. Palagi niyang itinuturing na basura ang Aaron. Kahit na maganda ang performance ng Aaron ngayon, ayaw pa ring aminin ni Nanggang Chenkyo ang kanyang kahusayan, at hahanap pa rin siya ng daan-daang dahilan para tanggihan ang lakas ng Aaron. Ngunit kung pupunta si Nanggang Bolang sa Yanjing dahil sa kanya, hindi na magiging qualified si Nanggang Chenkyo na sabihin na sayang ang Aaron. Anong uri ng karakter si Nanggang Bolang? Maaari siyang lumitaw sa Yanjing dahil sa Aaron. Paano magiging basura ang Han 3,000? Matanda, may bisita ako. Gusto kitang makita. Sa oras na ito, pumunta ang isang katulong sa Nanggang Chenkyo at nagsabi. Nang marinig ang dalawang salita ng panauhin, nakaramdam si Nanggang Chenkyo ng kabog. Kung isinasaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon ng negosyo ng Aaron sa Yanjing bilang isang halimbawa, imposible para sa sinuma. Halimbawa, imposible para sa sino man na pumunta sa Yanjing nang walang dahilan. Kung tutusin, itinuturing na ngayon ng karamihan sa mga negosyante ang pamilya ni Han bilang isang bomba para sa mga estranghero. Sinabi ba ng kabilang partido kung sino sila? Hindi mapakali na tanong ni Nanggang Chenkyo. Hindi, pero gusto niyang lumabas ka at makipagkita sa kanya ng personal. Matandang kaibigan na daw iyon. Sabi ng katulong, dating kaibigan. Ang dalawang salitang ito ay tumama sa puso ni Nanggang Chenkyo. Bukod kay Nanggang Bolang, sino pa ang tatawag sa sarili niyang matandang kaibigan sa kanyang harapan? Bukod sa kahilingan mula sa Nanggang Expo, hindi inaasahan ni Nanggang Chenkyo na may iba pang gagawa nito. Darating. Nandito ba talaga siya? Pagkatapos ng ilang malalim na paghinga, sinabi ni Nanggang Chenkyo sa kanyang mga tagapaglingkod, pumunta at sabihin sa iba na ang lahat ay may day off ngayon at umalis kaagad sa bahay ni Aaron. Hindi naiintindihan ng mga katulong. May holiday sila nang walang dahilan, at lahat sila ay tao. Sobrang kakaiba, ngunit hindi nang ahas si Nanggang Chenkyo na magkaroon ng anumang pagtutol sa kaayusan na ito. Sabi niya, oo, sasabihin ko agad sa iba. Sunod-sunod na huminga ng malalim si Nanggang Chenkyo, ngunit hindi niya pinabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa halip, lalo siyang kinabahan. Mula nang iwan niya ang pamilya Nanggang, ilang taon na niyang hindi nakita si Nanggang Bolang, at sa tingin niya ay wala siyang pagkakataong makita si Nanggang Bolang sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang mga salita ni Aaron ay talagang hinayaan si Nanggang Bolang na dumating.
Si Nanggong Chenkyo ay partikular na mabigat sa bawat hakbang patungo sa kanyang tahanan, dahil alam niya na hanggat binubuksan niya ang pinto at nakikita si Nanggong Bolang sa labas, ang lahat ay kapansin-pansing magbabago, at ang kanyang pangunawa sa Aaron ay kailangang magbago. Hindi ito ang handang harapin ni Nanggong Chenkyo, ngunit wala siyang pagpipilian. Siyempre, si Nanggong Chenkyo ay mayroon pa ring pag-iisip sa oras na ito. Kung tutuusin, bago pa niya talaga nakita si Nanggong Bolang, may turn for the better. Paano kung hindi si Nanggong Bolang ang pumupunta rito, pero masyado siyang nag-iisip? Nakatayo sa pintuan, iniunat ni Nanggong Chenkyo ang isang nanginginig na lalaki at binuksan ang pinto, ilang taon na kitang hindi nakikita. Hindi ko inaasahan na ikaw at ako ay matanda na. Nakangiting sabi ni Nanggong Bolang, nakatayo sa labas ng pinto, kawalan ng pag-asa. Para kay Nanggong Chenkyo, napakadesperado ng eksenang ito, dahil hindi na mababago ang katotohanang ayaw niyang aminin kapag nakita niya si Nanggong Bolang, ay wag mong asahan na darating ka. Sabi ni Nanggong Chenkyo, mukhang hindi mo ako gustong makita, sabi ni Nanggong Bolang. Umiling si Nanggong Chenkyo, ang tunay niyang ideya ay ganito. Gayunpaman, sa pagharap kay Nanggong Bolang, wala siyang lakas ng loob na magsabi ng mga kawalang galang na salita. Si Nanggong Chenkyo, na kadalasang mabisyo sa bahay, ay kasing sunod sa urine ng pusa sa panahong ito. Kung makikita ni Han Cheng ang eksenang ito, hindi siya makapaniwala. Kung tutuusin, laging napakabastos ng matandang babae sa bahay. Maging ang mga katulong sa bahay ay tila nakakita ng tigre kapag nakita siya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!